Hallelujah. Blessed day. I just want to share to you the Word of God at matatagpuan ito sa Psalm chapter 37 verse 9 hanggang 11 and we will jump in 18 hanggang 20. So sabi po dito it's about the Psalm 37 is about the heritage or ang kahihinatnan ng righteous, yung mga mabubuti compared sa mga masasama. Ang heritage, ibig sabihin ang magandang patutunguhan ng mga matutuwid, at ang calamity, ibig sabihin yung patutunguhan na masama ng mga gumagawa ng kasamaan o yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos o yung mga hindi nasa Panginoon. So sabi po niya dito in Psalm 37 verse 7, "Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prosper in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it only causes harm. For evildoers shall be cut off, but those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. For yet a little while, and the wicked shall be no more. Indeed, you will look carefully for his place, but it shall be no more. But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace." Dito po sa 18 hanggang 20. "But the Lord knows the days of the upright, and their inheritance shall be forever. They shall not be ashamed of the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. But the wicked shall perish, and the enemies of the Lord like the splendor of the meadows. They shall vanish into smoke, they shall vanish away." So magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Kapag ikaw ay na-challenge ang iyong kabutihan o maaring ginagawan ka ng masasama, may mga plot, may mga balak, or may mga gawain against you, against sa mamubuti mong mga gawain, or wala ka namang ginagawa, and yet may mga bagay na talagang directly assaulting you, directly ay ginagawan ka ng mga kwento na hindi magaganda, o talagang directly ay ginagawan ka ng mga actions na hindi magaganda. Ang sabi ng Panginoon dito, rest in the Lord and wait patiently on Him. Do not fret because of him who prospers in his way. Dahil, sabi niya dito, because the man who brings wicked schemes will come to pass. So, pumanatag ka, magkaroon ka ng mahabang pasensya, huwag kang maghihiganti, even in your heart, don't think anything negative, don't curse in your heart, huwag kang magsasabi ng mga masasama against sa mga tao na nakasakit sa'yo. In your heart, pray for them. In your heart, forgive them. Magkaroon ka ng mahabang pasensya, rest in the Lord, wait patiently sa pagkilos ng Panginoon, dahil kapag gumagawa ka ng mabuti, ang kakampi mo lagi ay ang Panginoon, at siya rin ang magsusukli para sa iyo. Sabi niya dito, do not fret if the evildoers or those who do wicked schemes will prosper in this way, or in their way, because the men who brings wicked schemes will come to pass. Hindi sila magtatagumpay sa paggawa ng hindi mabuti para sa iyo. That's why huwag ka ring makibagay na balikan ng mga masasama, ng masasamang words. Remember, death and life are in the power of the tongue. Huwag ka nang magsalita ng mga masasama. Be quiet. Wait patiently on the Lord. Rest in the Lord. Ibig sabihin, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon kahit na anong mangyari. Just rest and wait patiently on the Lord. Magkaroon ka ng kahinahunan sa iyong puso. Be still before the presence of God and just pray for them. Dahil hindi sila magtatagumpay sa kasamaan na binabalak against you. Dahil nakita mo na bang nagtagumpay ang kasamaan? Nakita mo na ba na nagtagumpay yung mga maling gawain? In a while, maaring nakikita mo na nagpa-prosper ang gawain ng kasamaan, pero never ever na magtatagumpay forever ang gawain na masasama. Kaya ang dapat mong sundin ay ang paggawa ng mabuti ng naayon sa salita ng Panginoon, sumunod sa kalooban ng Panginoon, manampalataya sa Panginoon. Do not
Huwag kang makibagay sa gawain ng masasama, especially if you have a need. Huwag kang gagawa ng masasama, huwag kang makikiayon sa paggawa ng masama, at huwag mo ring i-idolize ang mga gumagawa ng masama. Huwag ka ring makukuha sa mga pera-pera lang, kapatid, at ikaw ay nakikiayon na sa kasamaan. No, never ever. Or else, maaring ikaw ay sumama sa daloy ng kasamaan. Huwag kang maging kakampi ng masama, but pray against sa mga gawain ng masasama. Rebuke whatever is hindi tama, yung gawain na masasama, para nang sa gayon ay hindi ito magpatuloy, at huwag kang makikiayon at huwag mong papatulan. Rest and wait patiently on the Lord, dahil sabi dito yung mga schemes, yung mga balak na masasama against you ay hindi magtatagumpay. At yung mga evildoers, sabi sa verse 9, they shall be cut off, but those who wait on the Lord will inherit the earth. Laging pinagpapala sa lahat ng pagkakataon. Kaya gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, just wait patiently on the Lord, be still, rest in the presence of God, wait patiently, magkaroon ka ng kahinahunan, magkaroon ka ng mahabang patience. Yun ang ipractice mo araw-araw, kapatid, because sabi nga dito, but those who do good, sabi dito, shall inherit the earth, and they shall delight themselves in the abundance of peace. At kahit anong nangyayari dito sa mundong ito, may mga shakings man, may mga threat ng mga taggutom, inflation, wag ikaw yung nagsasalita na parang katapusan na at wala ng pag-asa. Dapat kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, ikaw ang nagbibigay ng kaliwanagan, hindi ikaw yung nag-spread ng fake news na parang wala ng pag-asa ang ating bansa. Hindi po. As long as nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, mayroong pag-asa, at ang Panginoon ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. He is the author, He is the finisher of our faith. Siya ang gagawa para sa ating lahat. Magtiwala tayo sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng pananampalataya, dahil sinabi rin sa verse 18 ng Psalm 37, the Lord knows the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Sabi niya dito, kaya iniingatan ka ng Panginoon kung ikaw ay masunurin, ikaw ay pamamanaan, sabi niya dito, ng mga lupang hindi babawiin, mga magagandang mga blessing, the inheritance, at kahit sumapit man yung paghihikaos o yung pagdanas ng mga taggutom ng mundong ito, sabi niya in verse 19, they shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. Kaya kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, nagtitiwala ka sa Panginoon na kayang-kaya niyang gumawa ng mga dakilang bagay, dapat hindi ikaw yung nag-i-spread ng mga fake news, yung katakot-takot na mga salita na hindi naman magaganda, na yung ikaw yung nagki-create sa mga minds ng mga tao ng mga negative things na hindi na sila makapaniwala ng mga mabubuti na mangyayari. Sabi po dito, ang mga anak ng Diyos, even in the evil time, kahit mahirap, kahit may mga war, kahit may mga shaking, sabi niya dito, they shall not be ashamed, but in the evil time, sabi niya, in the days of famine, they shall be satisfied. Laging mararanasan yung kabutihan ng Panginoon, laging mararanasan yung provision ng Panginoon, all the time highly favored. Pero sabi niya dito, ang masasama ay pawang mamamatay, but the wicked shall perish, and the enemies of the Lord, like the splendor of the meadow, shall vanish into smoke, and they shall vanish away. Kaya kapatid, piliin mo ang paggawa ng mabuti, paniniwala ng mabuti, pagtitiwala sa Panginoon. Do not believe on all the negative things that's being spread right now, parang gangrene, parang yung mga cancer, yung mga nag-i-spread ngayon ng mga fake news na nagsasabing wala ng pag-asa. Kung ikaw ay anak ng Diyos, meron pong pag-asa, kapatid, because sabi sa salita ng Panginoon, Jesus is the author and finisher of our faith. Kung ikaw ay may pananampalataya, may
may pag-asa. Dapat nakikita mong maganda ang iyong future, ang iyong kinabukasan. Hindi ka nakikiayon sa mga bali-balita sa mundo na hindi maganda. Kung ikaw ay anak ng Diyos, may magandang mangyayari sa iyo. Even the world is going through many things, may magandang mangyayari sa lahat ng mga nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Jesus can do great things because with God, nothing is impossible. Sabi ng salita ng Panginoon in John chapter 10 verse 10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Kaya huwag mong hayang pagnakawan ka ng kaaway ng pagpapala. Pero ang sabi ng Panginoon, I have come that you may have life and that you may live it abundantly. Kaya kapatid, bilang mananampalataya ng Panginoong Jesus, dapat lagi kang nagtitiwala at nakaangkla sa ating Panginoong Jesus. Lagi kang rooted sa iyong relasyon sa Panginoon, lalong lumalalim ng lumalalim. Huwag mong hahayaan yung mga masasamang balita ang mag-uproot sa iyo, yung mga negative things, mga influences ng mundo ang mag-uproot sa iyo, dahil ang kapanahonang ito, nakikita natin kung ano ang resulta ng mga gawaing masasama compared sa gawaing mabubuti. Ang magtatagumpay lagi ay ang kabutihan, at ang kabutihan ay nasa side ng Panginoon. Father, we just wanted to thank you, O God, of your word, that even though we see, O God, that it seems, Father, that those who do wrong, O God, ay nagpa-prosper. Pero sabi mo, Panginoon, hindi po ito magtatagal, O God, dahil ang gawain ng masasama, Panginoon, ay talagang gagawin mo, Panginoon, na hindi magtatagumpay. At ang sabi mo, ang mga gumagawa, Panginoon, ng kabutihan, O God, they will always be satisfied, even, O God, in shakings, even in evil times, O God. We will always be, O God, favored and highly satisfied because of you. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, O God. Thank you for your spirit na kumikilos, Panginoon, na nagbibigay sa amin, O God, ng mahabang pasensya, Panginoon, teaching us, O God, on how to wait, O God, on you, on how to trust, O God, in you every day and every moment in our lives. Salamat sa iyong banal na presensya, Panginoon, na lumulukob sa amin, na nagpo-provide, Panginoon, sa amin, O God. In your presence is fullness of joy. In your right hand are pleasures forevermore. And we thank you, O God, for your impregnable wall of safety, protection, and refuge.